Ang nais ko pong i-share sa inyo ay kung merong 7 last words si Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Binasa ko yung chapter 20 ng John hanggang chapter 21. Napansin ko, meron din 7 tanong ang Panginoon Jesus mula nung siya'y mabuhay na maguli hanggang siya'y pumanhik doon sa langit. At itong tanong na ito ng ating Panginoon Jesus, nung siya'y muling mabuhay, ang nais ko pong i-discuss sa atin o i-share sa inyo. Kasi itong mga tanong na to ay kumakatawan doon sa sitwasyon, doon sa nararanasan o doon sa karanasan ng mga Kristiyano, ng mga mananampalataya. At iisa-isahin po natin. Ang pamagat po nito, ang 7 tanong ng Panginoon Jesus nang siya'y muling mabuhay. Chapter 20 at 21 ng The Gospel of John o according to John. Unang tanong, yung binasa natin kanina, bagamat yun ay sa version ni Mark, babae, bakit ka umiiyak? Itong tanong na to, para doon sa mga nalulungkot, lalo sa panahon natin ngayon. Marami hong namamatay. Yun lang hong isang kilala namin sa Taytay. Nag-post 4 doon sa mga kaibigan niya namatay na sa COVID. Hindi daw niya alam kung paano niya i-comfort. At yung sa kapatid natin dito, kamag-anak naman niya namatay. Ang edad ay 30 plus lang. Marami hong nabibiktima nito at maraming nalulungkot, siyempre. Yung iba naman nagkakasakit. At pag nagkasakit ng COVID, talagang yung iba, ang feelings nila, para daw silang pinandidirihan. Talaga namang, hindi naman sa ganun, yun nag-iingat lang ang mga tao. So medyo malungkot ito nakapagbibigay sa ating ng lungkot. At marami ang, siguro kung alam nyo, pinanood ko yung nangyayari sa Brazil, meron na silang mass grave doon. Pag sanabi naman nating mass grave, hindi yung mass grave na uhukay ng malaki tapos tatapon lahat. Ibig sabihin, talagang tabi-tabi na yung mga libingan doon. Hindi na nga mapaganda lupa na lang. At pinakikita, ang daming umiiyak, ang daming nalulungkot, ang daming namimighati sa panahon natin ngayon. Hindi lang yung namatayan, yung nawalan ng trabaho, yung mga may gagawin na hanggang ngayon, sabi natin, nung magkaroon ng pandemic o magkaroon ng ganyang virus, kala ko 1 buwan lang. Tapos kala ko 2 buwan lang. Sabi ko, siguro 3 buwan, okay na yon, babalik sa normal. Pero 1 taon na, hindi na nga bumalik sa normal, hinigpitan pa yung restriction. At kahapon, yung news, i-extend ng another week ang ECQ dito sa NCR at sa mga karatig bayan. So yung mga nagbabalak, yung mga nagpaplano, nung 1 linggo, sabi ko nga pag kami nag-grocery, umiikot ako doon sa mall. Nung bago pa mag-additional restriction, mag-ECQ, sabi ko, salamat, sumasaya na uli. Bukas na naman yung mga restaurants, bukas na yung maraming mga stall doon, mga doon. Bukas na, medyo lumiwanag na yung mall. Bigla na naman nag-ECQ. Last Monday, nung kami mag-grocery, dumilim na naman yung mall. Kumonti na naman yung tao. Yung mga non-essentials na tindahan, nakasara na naman. Yung mga restaurant, hindi na naman pwedeng mag-dine-in, puro take-out, delivery lang. Ganun lang. Lumungkot na naman, dumilim na naman. Siyempre, pag yung isang hilera, sarado yung mga restaurant, yung mga dyan, tindahan dyan, papatayin nila yung ilaw sa hall. Medyo dim ng konti, sabi ko, lumungkot na naman. Kaya ngayon, lalong nagkaroon ng kaisipan ng maraming tao, kailan ba talaga to matatapos? Ang projection,
aabot ng 2 taon. Nakaka-1 taon pa lang tayo. Yung 2 taon na yon hanggang 2022, hindi pa tayo sigurado ron. Dahil nanganganak, nag-mutate yung ating yung mga virus. At maraming nasasalanta, maraming affected. So maaaring malungkot tayo. Nung panahon na yan na mabuhay ang Panginoon Hesus, yung mga alagad, lalo si Maria, nalulungkot siya, umiiyak siya. Kaya ang tanong ng Panginoon, bakit ka umiiyak? Minsan nga iniisip ko, di ba alam ni Jesus kung bakit umiiyak? Bakit siya nagtatanong? Hindi ba alam ni Jesus? Di ba all-knowing siya? Hindi ba niya alam kung bakit nalulungkot? Siguro sinasabi natin, Panginoon, di mo ba alam ba't ako nalulungkot? Kung bakit parang hindi ako masaya? Ito sabi ng John chapter 16 verse 20. Sabi ng Panginoon Hesus, bago pa siya mamatay, sabi dito, sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at magdadalamhati, ngunit magagalak ang sanlibutan. Matitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan. Ang tinutukoy dito ng Panginoon Hesus, yung darating niyang kamatayan. Sabi ng Panginoon Hesus, alam ko malulungkot kayo, pero pag nalaman niyo ang dahilan, pag nalaman niyo ako'y muling nabuhay, yung inyong pagtangis mapapalitan ng kagalakan. Sapagkat ang kamatayan ni Hesus, na nagbigay ng kalungkutan at pagtangis sa kanyang mga alagad, ito naman ay nagdulot ng kagalakan sa sanlibutan, sapagkat alam natin dahil sa kanyang kamatayan, nagkaroon ng kaligtasan. Sabi nga, yung lungkot, positive emotions yan. Pero pag nagtagal, at pag ang lungkot natin ay mas malala o sumobrang lalim, parang ayaw na ng Panginoon yan. Kaya paano ba maiibsan? Ano sabi doon sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 13? Mga kapatid, ibig naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na nang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Pwede naman palang malungkot, pwedeng magdalamhati, pero wag yung kagaya ng mga taong walang pag-asa. Nalulungkot tayo kapag tayo ay namatayan. Dahil alam natin, hindi natin siya makakasama for the meantime, sabi nga. Kaya nga, ang isang kinakanta natin kapag merong mga memorial services, yung huli, merong ang nagsabi sa Pastor, kantahin natin, till we meet again. Till we meet again. And God will take care of you. Kasi pansamantala lang yan. Pero sa mga taong walang pag-asa, sa mga taong hindi nakakaalam ng muling pagkabuhay, sa mga taong hindi nakakaalam ng buhay na walang hanggan na ibinigay ng Diyos sa mga sumasampalataya sa Kanya, talagang ang kanilang pagdalamhati, sabi nga natin, sagad sa buto yan. Sobrang lungkot niyan. Ngayon, hindi lang naman kamatayan ang nagbibigay ng lungkot. Yung mga problema, yung mga sitwasyon. May nabasa ko, sabi ni J.K. Rowling. Si J.K. Rowling, yan po ang author ng sino nakakakilala dyan? Ng Harry Potter series, At ang kanyang aklat ay naging one of the best-selling book. Napakabili nung kanyang aklat. Natatandaan ko noon, nung siya nag-release ng kanyang books, pangalawa, talaga sarado pa yung bookstore, nakapila na yung mga tao, at karamihan na yung mga bata. Ano sabi niya? Siya tanyag na, marami siyang pera, ang laki ng niyan. Siya naging movie producer, naging scriptwriter, yan si J.K. Rowling, mayaman na yan ngayon. Milyonaryo na yan. Sabi niya, depression is the most unpleasant thing I have ever experienced. Experience din siya noon. It is that absence of being able to envisage that you will ever be cheerful again. Depression is the absence of hope. Tagalogin ko po, sabi ni J.K. Rowling, ang labis na lungkot, yung sobrang lungkot, yun ang depression sa Tagalog.
ang hindi pinakanais-nais na bagay na aking naranasan. Ito ay kawalan ng pananaw na ika'y magiging maligaya uli. Ang kawalan ng pag-asa. Bakit nga ba nalulungkot ng sagad sa buto? Sobrang lungkot ng isang tao. Hindi ko alam, baka ngayon nararanasan mo yon. Baka kasi marami nang na-postpone, marami nang na-cancel. Marami nang plano sa iyo na bago. At nanghihinayang tayo. Pero yung bagay na yan, dito lang yan. Pag meron tayong pag-asa na ibinibigay ng Diyos sa atin, pag-asa sapagkat ang buhay hindi natatapos dito. Pag-asa sapagkat merong malungkot dito, pag natapos ang buhay at nagtuloy doon sa langit, na siyang inaasahan natin, na siyang sinasampalatayan natin, yung lungkot, maiibsan. Hindi man siguro lubos ang mawala, pero hindi kasinlala ng mga taong walang pag-asa. Sa English sabi rito, that you may not grieve as others do who have no hope. Nalulungkot tayo, pero hindi kagaya ng mga taong walang pag-asa. Kaya't ang lungkot natin, sabi nga doon sa isang tao sa isang kanta, tagal na nitong kantan to ang ano ba yon? Ang lungkot ay ang lungkot ay nadyaan pero hindi magtatagal. Ang lungkot ay nararanasan pero ito'y hindi nagtatagal. Doon sa 1 Corinthians chapter 15 verse 19, sabi dito, kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para sa buhay na ito lamang, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Dito makakaranas ka ng persecution, makakaranas ka ng sadness, makakaranas ka ng ano ba tawag dito? Yung sobrang lungkot, makakaranas ka dito ng pagkabigo, disappointment, makakaranas ka ng mga bagay na magbibigay sa iyo ng minsan ay kalungkutan, galit, sama ng loob. Pero yan ay agad na nawawala. At kung gusto mong mawala yan, tanawin mo yung pag-asa natin sa Panginoong Jesucristo na hindi lamang dito, kundi hanggang sa kabilang buhay. Kaya nga ako, pag tinatala ko yung heaven, ano ba yung langit na ating pupuntahan? Mahirap i-explain. Basta ang sabi lang sa Biblia, doon, ang isang hangaan mo doon sa langit, wala ng lungkot. Doon wala ng lungkot. Doon wala ng karamdaman. Doon wala ng kamatayan. Kaya ang pag-asa natin hindi dito natatapos. Minsan nga may nagtatanong, para namang napaka-impractical namang noon. Alam nyo, napaka-practical niyan. Kung practicality lang ang ating pag-uusapan, ayun na yung pinaka-practical. May pinapanood ako doon sa TV nung isang araw. Yung isang, ay mga mamamatay na, yung mga nasa, yung mga tinaningan na buhay, meron silang mga team of counselors. Nakalimutan ko yung tawag nila doon sa team na yun Mga 4 o 5 tao, lalapit sila doon sa pasyente at kanila pong kakausapin yon. Alam nyo, sabi nila, in-explain nila, isa doon sa kakausap, chaplain ng ospital. Chaplain ng ospital. Inaamin ng doktor. Maging ang mga doktor, alam nila, kapag ang taong may karamdaman, merong pananampalataya, merong pag-asa, may inaasahang Diyos, una, higit itong nakare-recover. Pangalawa, mamatay man, meron siyang kapayapaan. Kaya yung sa kanila, ano ba tawag dito? Kinikilala ng mga scientist. Scientist yan, doktor, mga ano din yan di ba? Kinikilala na napakalaking bagay ng pananampalataya at pananalig sa Diyos sa pag-deal nila sa mga pasyente. Kaya nga yung mga doktor, lalo dito sa Pilipinas, lahat naman naniniwala sa Diyos. Sasabihin ng doktor, sige po, ipanalangin niyo po. Maganda po yun, ipanalangin nyo ang inyong karamdaman. Kasi doon tayo nagkakaroon ng pag-asa.
Doon sa Romans 15:13, sabi dito, ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa ang magkakalob nawa sa inyo ng kagalakan at kapayapaan sa pananalig upang sumagana kayo sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Tatlong bagay ang nakita ko dyan sa talatang yan. Saan tayo kukuha ng pag-asa? Our blessed hope comes from the Father. Ang Diyos ang nagbibigay. Pananalig sa kanyang bugtong na anak na si Jesus. At ang Holy Spirit, ang power nito, nasusugpo sa kalungkutan. Susugpo sa dalamhating nararanasan natin. Kaya yung tanong ng Panginoon Jesus, bakit ka umiiyak? Yan din ang tanong ng Panginoon Jesus marahil sa bawat isa sa atin o sa inyo na nakakaranas ng lungkot. Bakit ka nalulungkot? Gusto mo bang maibsan yan? Hingin sa Diyos, lumapit sa Diyos, manalig sa Panginoon Jesus. Ang pag-asa natin hindi lang dito, tumatagos siya hanggang kabilang buhay. At ang banal na Espiritu na nagbibigay ng kapayapaan. Kaya nga isa sa bunga ng banal na Espiritu kapayapaan, kagalakan, pag-ibig. May nabasa ako, nilagyan niya ng ibig sabihin yung salitang hope. Sabi diyan, hope, H-O-P-E, hold on, pain ends. Manalig ka lang, manatili ka lang sa Panginoon. Ang sakit, ang lungkot, ang dalamhati, natatapos yan. Yan ang maganda naman sa Panginoon. Dumadanas tayo ng ganyan pero natatapos. Lalo sa Pilipinas, merong declaration tayo ng mourning o ng pagdadalamhati sa mga naulila. Meron tayong tinatawag na babang luksa. Ibig sabihin, pagtatapos ng pagluluksa sa Panginoon Jesus, huwag mo na hintay yung 1 taon. Pwede mong hingin yan sa Panginoon anytime. At ibibigay yan sa iyo ng Panginoon. Sa Tagalog, manatili lang. Ang sakit, may katapusan. Ask God, ask Jesus, ask the Holy Spirit to give you hope, and your mourning will turn into joy. Ang iyong lungkot ay mapapalitan ng kagalakan. Pangalawang tanong. Baka sabihin nyo, Pastor, pangalawa pa lang yan. 7 pala yan. Huwag ko kayo mag-alala. Hinati ko yan sa 2. 3 lang ang tatalakayan natin ngayon. Pangalawang tanong na binitawan ng Panginoon Jesus, sinabi niya ito kay Tomas. Sabi ng Panginoon Jesus, naniniwala ka ba dahil nakita mo ako? Tanong ito para sa mga nag-aalinlangan. Alam naman natin ang konteksto nito Nagpakita si Jesus, absent si Tomas. Yun ang mahirap pag uma-absent Absent si Tomas. At sinabi ng mga lagad, nakita namin si Jesus ang Panginoon. Sabi ni Tomas, hindi ako naniniwala. Kaya ang tawag sa kanya nalagyan tuloy ng karugtong yung kanyang pangalan, Doubting Thomas. Ang mapag-alinlangan na si Tomas. O si Tomas na mapag-alinlangan, nagkaroon tuloy ng apelyido, mapag-alinlangan. Sabi ni Tomas, hindi ako maniniwala, pag malibang maipasok ko daliri ko sa butas ng kanyang kamay. Di ba pinagpakuan? Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Pagkatapos sa ilang araw, dumating si Jesus. Pagdating ni Jesus, nilapitan niya si Tomas. Sabi ni Jesus kay Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo yung kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan. Maniwala ka na. Itong si Tomas, matagal-tagal din tinuruan yan. 3 taon tinuruan ni Jesus yan At parang 3 times sinabi ni Jesus, siya'y mamamatay pero muling mabubuhay. Sumagot si Tomas, sabi niya, Panginoon ko at Diyos ko, at saka lang naniwala. At sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka ba dahil nakita mo ako? Yan tanong sa mga nag-aalinlangan. Tanong sa mga magpapasalamat lang pag may blessing. Tanong para sa mga maniniwala lang pag sila'y pinagaling. Tanong sa mga taong
aasa lang pag nakikita nila yung kanilang inaasahan. Sabi doon sa Hebrews chapter 11 verse 2, at kinalulugdan ng Diyos ang mga tao noong una dahil sa kanilang pananalig sa Kanya. Alam nyo, kung nagagawa ng pananampalataya, unang-una, maglulugod sa iyo, Panginoon. Happy sa iyo ang Diyos pag meron kang pananalig. At alam naman natin yung pananalig. Ano ba ang faith? Ang pananampalataya ay paniniwala sa mga bagay na hindi nakikita at pag-asa sa mga bagay na darating. Yan ang pananampalataya. Pag tinignan mo, parehong wala pa. Yung pinaniniwalaan mo, hindi nga nakikita yung ang pananampalataya. Kung nakikita mo, hindi na faith yan. The mere meaning of faith ay nagpapakita na yung pinaniniwalaan mo, hindi nakikita, kaya tinawag na faith. Kaya pag nakikita mo, hindi na faith yan. Ngayon, yung faith na yon, ang pinagbabasehan natin, ang salita ng Panginoon. Ang salita ng Diyos na Kanyang binigay sa atin, ang patotoo ng maraming tao. Ang patotoo ng maraming tao na nakita nila si Jesus muling nabuhay. Siguro, sabi nga ng mga skeptics, yung mga atheists, yung mga hindi naniniwala sa Diyos, yung mga parang si Tomas, nag-aalinlangan. Sabi nila, baka nag-hallucinate lang yung mga alagad. Yung bang, para daw, halimbawa, pag ikaw yung bang kamamatay lang ng nanay mo, tapos, pag upo mo doon sa table mo, parang nasa harapan mo yung nanay mo at kasalo mong kumakain. Tapos sasabihin mo, nakita ko yung nanay ko. Para daw ganon ang nangyari sa mga alagad. Ang problema kasi, 500 yung nakakita na si Jesus umakyat sa langit. Ano yun? 500 sabay-sabay nag-hallucinate. Parang hindi yata pwede yun. 500 sabay-sabay nagkaroon ng ano ba tawag sa Tagalog nun? Nagkaroon ng wala lang, imagination. Hindi pwede. So, pinatotohanan niya ng maraming tao si Jesus na buhay na maguli. Kaya sabi ng Panginoon Jesus, naniniwala ka ba dahil nakita mo ko? Alam niyo, may karugtong yan. Ang karugtong yan, mapalad ang mga taong nananalig sa akin kahit hindi ako nakikita. Amen. Sino yung mga tao yan? Pinag-aralan namin sa Bible study. Ay mapalad yung mga taong hindi ako nakita pero nananalig sa akin. Sino yung mga taong yon? Sabihin natin, tayo. Sabihin mo sa tabi mo, ikaw yon. Blessed ka dahil naniniwala ka kay Jesus kahit hindi mo siya nakita. Yung mga alagad, 12 alagad, nung panahon ni Jesus, nanampalataya sila, nakita nila si Jesus kasi. Tayo nga, hindi natin nakita, pinagbasihan lang natin ang salita ng Diyos. Ang pinagbasihan natin, yung karanasan ng mga tao at karanasan natin. Pero wala tayong nakitang Jesus in person. Pero tayo nananalig sa Panginoon. Kaya mapalad ang henerasyon natin na nananalig, yung mga henerasyon na nananalig kay Jesus kahit hindi siya nakikita. So yung pag-aalinlangan, may nabasa akong magandang quotation. Sabi rito, doubt your doubts before you doubt your beliefs. Mag-alinlangan ka na sa iyong mga pag-aalinlangan bago ka mag-alinlangan sa iyong pinananaligan. Babawan natin. Pagdudahan mo ang iyong mga pinagdududahan bago dumating ang iyong pagdududa o bago dumating na iyong pagdudahan ang iyong pinaniniwalaan. Meron kang pinaniniwalaan, may dumating na another teachings. Tapos mag-aalinlangan ka doon sa pinaniniwalaan mo dahil may dumating na bago. Sabi yung muna ang yung pagdudahan, sa ating mo muna ng gusto bago mo baguhin yung napakatagal ng paniniwala ng Biblia. Merong taong ganito ang sabi, first of all, I only believe what I see. Mga taong to see is to believe. Maganda sabi ni Saint Augustine, mamaya babasahin ko sa inyo. Nabasa ko lang doon sa isang kwento, yung tungkol sa isang profesor at isang estudyante. Yung profesor yung atheist, hindi naniniwala sa Diyos. Sabi niya, nung siya nag-lecture, sabi niya sa mga estudyante niya,
Kapag hindi nakikita, hindi totoo. Ang Diyos hindi nakikita, kaya walang Diyos. Hindi siya nag-exist. Sabi ng estudyante, tumayo, Sir, nakita niyo na po ba yung utak niyo? Sabi ng profesor, aba, syempre hindi. Ibig sabihin po niyan, ayon sa inyong pangtuwiran, sabi ng estudyante, dahil hindi niyo nakikita inyong utak, ibig sabihin, hindi ito nag-exist. Therefore, wala kayong utak. Kaya wala po kayong utak. Alam ko, iba sa atin, narinig na yan eh. Kaya sinasabi ko lang yun, ano? Alam niyo, sabi ni Saint Augustine, ganito, faith, o tayong lahat, basahin natin. Faith is to believe what you do not see. The reward of this faith is to see what you believe. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Ang pananampalataya ay paniniwala sa hindi mo nakikita. Ang gantimpala ng ganitong pananampalataya ay makikita mo ang iyong pinaniniwalaan. Sabi nga ng Panginoon Hesus, mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakikita. If you want to be blessed, kung gusto mong maging mapalad o isa sa mga pinagpapala ng Panginoon, maniwala ka na sa Panginoon Hesus. Alisin mo na yung pagdududa. Alisin mo na yung pag-aalinlangan. Ako nga pag dumadating sa akin, meron din naman, kami naman, hindi kami exempted sa mga problema. Kami mga lingkod ng Panginoon. Hindi rin kami exempted sa mga lungkot. Pero pinanlalaban ko dyan, tumatanaw ako doon sa pangako ng Panginoon. Lalo na kapag sinasabi ko, hindi din naman dito natatapos ang buhay. Sandali lang to. Minsan sinasabi ko, hindi pa tapos ang kasaysayan, ang istorya. Kung dumadaan ka sa ganung bagay, problema, hindi pa tapos ang istorya ng iyong buhay. Manalig ka sa Panginoon dahil kakamtan mo, makikita mo ang reward ng Panginoon sa mga nananampalataya sa Kanya. So yung pangalawang tanong, naniniwala ka ba dahil nakita mo ako? Mapalad ang mga taong naniniwala kahit hindi ako nakikita. Alisin anumang pagdududa sa ating isipan. Lalo ngayon, dumadaan tayo sa ganitong sitwasyon ng ating buhay. Yung tanong na yon, para sa mga nag-aalinlangan upang alisin, upang ma-overcome natin. Pangatlo, sabi ng Panginoon Hesus sa kanyang mga alagad, mga anak, mayroon ba kayong huli? Tanong ito ng Panginoon Hesus sa mga tumatalikod sa kanilang pananampalataya. Tanong ito ng Panginoon Hesus sa mga tumigil sa paglilingkod. Tanong ito ng Panginoon Hesus sa mga na-divert yung kanilang pagsunod sa Panginoon. Ano ba konteksto nito? Sabi ko para mas maganda-ganda pakinggan, tanong yan para sa mga backslider. Tanong yan para doon sa mga tumalikod sa Diyos, sa mga backslider. Ano ba konteksto niyan? Si Pedro nagyaya, mangingisda. Sabi niya, mangingisda ako. Sabi nung anim, sasama kami. So sumama ng isda, magdamag, walang nahuli. Nung mag-uumaga na, habang sila na doon sa dagat, merong sumigaw. Sabi nung sumigaw, mga anak, mayroon ba kayong huli? Sumagot yung alagad, wala nga po. Sabi nung doon sa dalampasigan, ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makakahuli kayo. Inihulog nga nila at sabi doon, ang daming isda silang nahuli at halos mapunit yung lambat. Sabi ng Panginoon Hesus, mga anak, mayroon ba kayong huli? Kasi yung mga alagad, lalo si Pedro, natatandaan ko, sabi sa kanya ng Panginoon, nung siya'y tinawag ng Panginoon, sabi sa kanya, sumunod ka sa akin,
mula ngayon, gagawin kitang mangingisda ng tao. Aba, yan ang mamatay ang Panginoon Yesus. Napakita na sa kanila Before this, napakita na sa kanila si Jesus. Parang sabi ni Pedro, mangingisda ako ng isda. Alam naman natin, tinawag na siya para mangisda ng tao. Tinawag siya para maglingkod. Umistap. Nakaisip ng ibang gagawin. Ano nangyari? Walang huli. Alam nyo kasi sabi ng Panginoon Yesus sa John 15:5, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Sinabi na, nilinaw na ng Panginoon Yesus yun. Manatili kayo sa akin. Pag humiwalay kayo sa akin, wala kayong magagawa. Alam nyo, sa isang mangingisda, 3 bagay yung makapagbibigay sa kanila ng lungkot pagdating sa kanyang huli. Una, nangisda magdamag, walang huli. Pangalawa, may huli, kaya lang, kakaunti. Malungkot yun kasi may nakahulubilo na akong mangingisda nung kami nagmi-mission doon sa Palawan, sa Kulyon. Pag dumating sila, makita mo malungkot. Pag tinanong mo, bakit? Kaunti lang ang huli. Pag tinanong mo, bakit? Pastor, halos walang huli. Pangatlo, nang magbibigay ng lungkot, may huli, kaya lang walang kwenta yung nahuli. Meron ganun May kahuli nga, kaya lang walang kwenta. Alam nyo doon sa Kulyon, nung kami nag-mission doon sa Binudak, Barangay Binudak, meron silang tinatawag na, ano ba yung Ate Roda? Yung isda. 2 klase ng lapu-lapu kasi na doon yung patay-patay. 2 klase ng lapu-lapu. Yung lapu-lapong nakikita nyo sa palengke na kulay gray, ang tawag nila doon patay-patay. Hindi totoong lapu-lapu yon. Ang totoong lapu-lapu, yung kulay orange, na ganyang kalalaki, kulay orange yon. Alam nyo, pag nakahuli sila noon, makahuli ka lang ng 2 noon. Lalo na kung yung tinatawag nilang perfect, yung size, ine-export yun sa China at sa Japan. Ang halaga po 2,500. 1 piraso lang yun. Kaya pag sila nakahuli nun, kahit 2, 3 piraso, masaya na sila magdamag. Meron kang, magkano yun? 7,500. Maliwanag na yun. Pero kapag nakahuli sila ng lapu-lapu, tinatawag na patay-patay, patay ang buhay. Walang magkano lang yun? Wala pa, ewan ko, 300 din yata kilo. Ganun lang, yung kilo kilo, hindi piraso yun. Kaya malungkot, may huli, kaya lang, wala namang kwenta, malungkot din. Tayo, tinawag tayo ng Panginoon sa paglilingkod. Meron sa inyo tinawag para maging mangingisda ng tao. Pero tumatalikod tayo, iba na yung ginagawa natin. Pwedeng yumaman ka, pero makikita mo, malungkot pa rin dahil hindi naman pala mahalaga yun, hindi ganun kahalaga yun Mamamatay ka, wala kang madadala kahit 5 dyan. Yung lahat ng kayamanan mo, lahat ng pinundar mo, pag namatay ka, wala kang madadala dyan sa langit. Merong nga kwento, merong isa bago mamatay, nag-request, Panginoon, pwede bang, kwento lang naman, pwede bang, bago ako mamatay pwede bang makapagdala ko ng isa sa mga possession ko? O sabi daw nung anghel sige, ano dadaling mo? Etong mga, mga alahas ko, itong mga ginto, yung mga alahas ko, mga gamit ko na ginto, kutsarang ginto, platong ginto, mga bracelet na ginto, relo na ginto. Sabi daw sige, daling mo. Pagdating sa langit, hila-hila niya yung isang sako ng mga ginto. Sabi daw nung bantay doon sa gate, ano ba yung dala mo? Mga ginto po, may permit po ito ang permit. Sabi nung nagbabantay sa gate, ano ba yan? Nagpakahirap ka pa. Itatambak lang natin yan sa karsada. Sabi gano'n. Kasi sabi sa Biblia, ang ginto, ang karsada doon sa langit, ay ginto. Yung daw lalakaran mo doon sa langit, ginto. Ito man figurative. Pero sinasabi, nagdadala ka niyan pagdating dito sa langit, tinatapakan lang yan. Ibig sabihin, wala rin naman ganun kakwenta yan. Hindi mo naman maisusuot yan, pantambak lang yan. Kaya sabi doon sa kwento, nagdala ka pa ng pantambak. O sige, iwanan mo na dyan at ikay pumasok na. So yun, malalaman natin, may huli tayo pero kokonti. May huli tayo pero walang kwenta, makita natin, ba't hindi ako masaya?
Ba't hindi complete yung aking peace, yung aking joy? Ano ba nangyari? Samantalang gumawa naman ako. Kaya sabi sa Biblia, kapag hiwalay tayo sa Diyos, wala tayong magagawa. Kundi dadalawin lang tayo. Sabi nga yun daw paghiwalay sa Panginoon, para mong kinakawayan ang gulo, ang lungkot, ang kawalan ng contentment sa iyong buhay. Alam nyo, sabi ng Panginoon, mga anak, mayroon ba kayong huli para sa mga tumalikod? Natandaan ko yung alibugang anak. Alam niyo po ba yung alibugang anak, kung hindi yan bumalik sa kanyang ama, ito yung pwedeng mangyari sa kanya. Una, patuloy siyang magugutom. Lalo kang magkikrave for more. Mawawalan ka ng contentment at satisfaction pag humiwalay ka sa Diyos. Pangalawang nang mangyayari doon sa alibugang anak, kung di siya nanumbalik sa kanyang ama, mananalitili siya doon sa marumi, mabaho na lugar at nangihinang katawan. Ganon din ang mararanasan natin. Yung mga taong humiwalay sa Panginoon, nagtatampisaw na yan sa kasalanan. Umaalingasaw yung kanyang hindi magandang buhay. At higit sa lahat, hindi magtatagal kung hindi nagbalik loob yung alibugang anak, siya'y magkakasakit at mamamatay. Kaya sabi ng alibugang anak, buti pa doon sa bahay ng aking ama, maraming pagkain, maging yung mga alila. Babalik ako. Kung di ako babalik, mamamatay ako ng gutom dito. Alam niya, mamamatay siya. Pag humiwalay tayo sa Panginoon, isa lang ang pupuntahan niyan. Kamatayan. Mamamatay yung relasyon mo sa Panginoon. Mawawalan ka ng buhay na masigla, masagana, na kagaya ng pangako ng Panginoon. Kaya sabi rito, anak, mayroon ba kayong huli? Gusto kong gawing personal sa iyo, kaibigan, kapatid. Anak, mayroon ka bang huli? Pangalawa, anong mga nahuli mo? Kumusta ang buhay mo? Sayang, at huwag natin sayangin, yung magandang pangako at plano ng Panginoon Hesus sa iyo. Ito, paborito ngayon ito ng marami. Sabi doon sa Jeremiah 19:11, basahin nga natin lahat. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Huwag mo sayangin, kaibigan, kapatid, itong plano at napakagandang plano ng Panginoon sa buhay mo. Balik tayo sa Diyos. Tapusin mo yung plano ng Diyos sa iyo. Hayaan mong maranasan mo yung mga bagay na yan. So itong tanong na to, mga anak, mayroon ba kayong huli? Tanong yan para sa mga lumalayo sa Panginoon. Para sabihin sa atin, kumusta na ang iyong buhay? Ba't di tayo bumalik sa Panginoon? Ba't di ka manumbalik sa Panginoon? Merong Jesus na muling nabuhay. Nabuhay siya para sa iyo. Nabuhay siya para ang planong maganda ng Diyos mangyari sa iyo. So gusto kong i-summarize yung ating pinag-aralan ngayong umaga. 7 tanong ng Panginoon Hesus nung siya'y mabuhay na maguli. Yung 3 ating pong ibinahagi sa inyo. Yung unang tanong, babae, bakit ka umiyak? Nalulungkot ka ba? Hingin mo sa Diyos ang pag-asa. Naniniwala ka ba dahil nakita mo ako? Pangalawang tanong ng Panginoon Hesus. Para ito sa mga nag-aalinlangan. Cast any doubt na nasa iyo. Alisin natin yung anumang pagdududa. Palitan natin ng pananalig. Mayroong Jesus na nabuhay na maguli. At meron siyang gagawin sa iyong buhay at siya'y totoong nabuhay. Ang nananalig sa Kanya, tatawagin ng Diyos na mapalad. At huli, sa ating tinalakay ngayong umaga, sabi ng Panginoon Jesus, mga anak, mayroon ba kayong huli? Para ito sa mga tumatalikod. Kumusta buhay mo? Ngayong lumayo ka sa Panginoon.
Mapalad ka sapagkat ngayon, kung ikay nakikinig ngayon, sign na yan na ikay bumabalik sa Panginoon. At sa iyong pagbalik sa Panginoon, tanggapin mo uli yung magandang plano ng Panginoon. Plan to prosper you, not to harm you. Plan that will give you hope and a future. Pagpalain ka ng ating Panginoon, maranasan natin ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon Hesus.